What's up mga kasang no, at welcome back sa aking channel. At for today's video magkakaroon tayo ng bagong fry, no. So may hinihintay ako ngayon na parating na bagong flower horn fry. At itong fry na to talagang gusto ko na to dati pa nung nakita ko to na may batch 1 kasi batch 2 na tong pinadala sa atin ngayon. At ayun, gusto ko lang shoutout si Sir Gramle Melgar na siya yung nag-breed nito. At ayun, shoutout sa Iconic flower horn. So ayun, yung Iconic flower horn nga, yun yung magkakaroon tayo ngayon at nga, matagal ko na siyang gusto magkaroon talaga. Nakita ko na itong jeans to na napakaganda dahil mix siya ng mga magagandang jeans. At ayun nga, bigla tayo nagkaroon ng opportunity na magkaroon at ayun nga, nagpapasalamat nga talaga ako kay Sir Gramle. Binigyan niya tayo ng sample ng batch 2 ng Iconic This Love. So, ayun, excited ako ngayon at pakita ko na rin sa inyo yung mga collection natin, no? At yun nga, nakakatuwa lang dahil unti-unting sumisigla na naman ng pag-aalaga ng flower horn dito sa atin sa Pilipinas. At medyo nauuso lang ulit siya dito sa atin at medyo tumamlay kasi yan noong nakaraan pero ngayon medyo dumadami na yung breeders, dumadami na yung mga bagong strains at nagkakaroon na rin tayo ng mga nagpapa-import na mga bagong strains. So yun nga, medyo excited nga ako na magpalaki ng mga flower horn fry ngayon at marami tayong kukulit ulit ngayon at magsisimula na ako ulit na magparami ng mga flower horn dito sa bahay. Alright, so hintayin muna natin yung mga fry na hinihintay natin at ipakita ko na rin sa inyo yung mga update ko dun sa mga inaalagaan nating flower horn na meron ako ngayon. At so yun mga kasama, dahil meron tayong mga bagong darating na isda, kailangan natin mag-prepare na lalagyan at ang problema ko, nilagyan ko tong mga to ng laman. So nilagay ko dito yung ating goldfish. Yan yung mga pinili ko na gusto kong i-grow out. So yan, ganda na isa na yun. Tsaka ito, paborito ko to isang na to. Dito naman sa baba, nilagyan ko naman yan ng nandyan yung pair natin ng blue polar parrot. At hindi ko alam kung meron ng itlog yan, kaya parang ayokong galawin kasi nilagay ko yan dyan. Kahapon lang din. Tapos dito, naglagay naman ako dito ng 3 perasong glow tetra at ayun, no. Nagsala nga ako dyan pero mukhang nang itlog na rin. So hindi ko na rin pala pwedeng tanggalin to. Dahil may itlog na. Pwede kong tanggalin yung parents pero ayan nga kung makikita nyo. Nang itlog na siya at hindi ko alam kung mabubuhay to. Yung update nga pala no nakaraan dito rin sa dito rin sa tank na to. Naglagay ako ng mga breeders. At sinubukan ko sila i-breed pero nag-itlog lang pero hindi nag-hatch. Etong sumunod naman hindi ko rin alam kung mag-hatch pa yan. Dito naman sa kabila ayan, di naman pwede dyan dahil salt water yan. Dito sa baba, meron din ako mga pinili dyan na oranda na palalakihin. So, medyo madilim tong part na to kaya ayoko ilagay dyan yung flower natin. Dito naman sa akin mga 75. Hindi rin pwede dahil napakarami kong goldfish dyan na ginogrow out. At ayun, marami nga pala ako ditong oranda galing kay Sir Igor Peralta. Ayun, maraming salamat Sir Igor. Ito, mga binigay lang to sa akin ni Sir dahil parang nagsawa na siya na. Nagsubok lang siya mag-breed at ayan, ang dami niya na breed. Binigyan niya ako ng mga 90 pieces yata na oranda. So papalakihin ko muna yan at pipilian natin. So ito yung mga pinapalaki natin. Puro goldfish. So wala tayong no choice kundi dito ilagay. Dito naman sa labas, silipin natin. Meron nga pala ako ditong 3 bakanting 10 gallons. So yun, naalala ko lang no, kahapon naglinis ako dito na 100%. So meron tayong 3 bakante pala dito na 10 gallons. Pwede siguro dito yun. Pero yun nga, hindi ko kasi alam kung ilan yung yung darating na fry natin ngayon. Kaya hindi ko alam kung kasya sila dito sa 3 na to. Dahil hindi ko alam kung ilan yung papadala sa atin ni Sir. At update ko na rin kayo doon sa mga flower horn ko dito. Ito yung mga Magnus Campa natin. So nilabas ko nga sila dito para magkakulay. Tingin ko naman nagkakakulay sila ng konti. At yun, medyo mabagal yung growth nila kasi hindi ako naka 2 Bipex ngayon puro lang tayo, puro okay platinum lang tsaka mga gap yung pinapakain natin. Ito yung pangalawa natin Magnus, no, ang laki ng tiyan. Pero ito yung tingin ko magkakaroon ng cock potential yan. Tapos ito yung pinakamaliit natin na Magnus Campa. So ito medyo lumalaki na rin siya pero wala pang kulay. At ayun, nilagay ko nga sila dito sa labas para magkakulay sila at magkaroon sila ng sunlight kasi yan diretso. Natural na magpapakulay sa kanila yan. So ayan, tingin ko pwede natin ilagay sa baba yung mga darating nating mga iconic flower horn. At yan, kung nakikita nyo naman, di ba, nahaharawan yung side niyan. Dito naman tayo sa ating ito yung ating kay Boy Ubo galing, yung Metal Storm. Yan, nagtabi ako ng isang Metal Storm at palalakihin ko to, no. So dagdag na to sa collection talaga natin. Na Metal Storm galing kay Boy Ubo ng Cabuyao, Laguna. Ayan, malaki na siya at may cock na rin siya. Group natin konti yan. Tapos yung sa pinsan ko naman, kay FH Bot, nagtago rin ako ng isang Tinker strain.
So ito yung pinakahuli kong binebenta, itong Tinker Strain. At meron pa akong mga kapatid nito. At ayan, full mask din yan. So may pinakamaganda ako nakita, yun lang yung kinuha ko, isang peraso. Tapos yung the rest na mga 30 pieces na fry yan, binebenta ko na at halos maubos na, siguro may 5 peraso na lang ako na natitira ngayon. So ito, for keep na rin natin to. At i-update ko kayo from time to time kung ano na yung mga kalalabasan ng mga fry natin. So lahat ng flour horn ko talaga ngayon, nag-start tayo sa fry. So malaman natin yan. At ayun na nga mga kasang, no, nandito na yung ating bagong fry. At ito medyo maliit lang pala yung akala ko malaki sa picture. Yan, may pangalan pang Hendrix, kaya walang makakagaw at hindi magkakapalit-palit yan dahil nakisabay lang ako kay Reborn Crossbreed from Antipolo. Sumabay ako ng papuntang San Pedro. Tapos yung San Pedro naman, yun yung pinalalamog ko hanggang dito. So yun, ang dami pala nito. Hindi lang pala 3, hindi lang 4, kundi parang 7 piraso yata itong fry na to na ating palalakin. So yun, maraming salamat talaga, sir. At ayan, no, pakita ko sa inyo ng close-up. Medyo maliit pa siya, no. Maliit pa to, hindi pa to yung talagang pwede nating i-market, market price, o pwede nating ibenta talaga. Siguro yung binigay sa akin sa Rio medyo maliliit. Pero madali lang yan dahil mabilis naman natin mapapalaki yan. Yan, 7 piraso nga yan. Hindi ko alam yung mga binenta ni sir kung anong size, pero itong mga napadala niya sa atin medyo maliit lang, pero madali na sa atin yan at palalaki natin yan dahil same jeans lang naman yan. Pipilian din natin yan kung ano yung kalabasan yan, malaman natin. So yun, naisip ko na dito na ilagay ito at alisin ko na yung mga glow tetra natin dyan at ililipat ko na sila doon sa likod. So ito na nga yung tank natin sa likod. Pagsasama-samahin ko na yung mga glow tetra natin breeders at yung mga danios natin, yung mga tinatago ko dyan. At wala na yung crayfish dyan, nandun na sa shop. So ayan, dito na natin ilalagay itong ating mga bagong flower horn at magkakasama muna sila guys, no? Community muna sila. Bali 7 pirasong community yan. At pwede pa naman silang ganyan na magkakasama dahil medyo maliliit pa nga. Tingnan natin kung sino yung maunang lumaki o kung lumaki sila agad mga 1 week. At so yung mga kasang, no, gusto ko lang ulit magpasalamat kay Sir Gramle para sa aking mga bagong fry, no, na Iconic Beast Lab batch 2. At yun, maraming salamat din kay Sir Reborn Crossbreed, no, dahil medyo nakatipid ako sa shipping dahil sumabay ako sa kanya ng aking mga bagong fry. So yun, maraming salamat. Tapos yun, abangan nyo na lang yung mga fry natin kung anong mangyayari paglaki niyan at sana mapalaki natin sila ng magaganda. Sure naman ako na may magandang lalabas dyan dahil marami binigay sa atin at maganda yung jeans talaga niyan. So hindi ko bibenta muna yan. Papalaki muna natin lahat yan dito sa bahay. So ayun, no, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Tapusin ko na muna to. At ayun, maraming salamat sa mga nanood. Peace out.